Let us open our Bible on Psalms 27, verse 10. Praise the Lord. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Now, kailan mangyayari sa believer or children or people of God itong senaryo na sinabi dito na when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. So, hindi na ito basta-basta. Imagine, itatakwil ka na ng ama mo, itatakwil ka na ng mama mo. Now, anong klaseng sitwasyon ito? Anong klaseng disagreement ito? Anong klaseng matatawag natin na argumento na ito? Na hahantong na itatakwil ka na sa papa mo at sa mama mo. Tapos ang dugtong dito, then the Lord will take me up. Kailan ka i-take up ng Diyos? When you are pleasing in His sight. When you are acceptable in His sight. So ang status dito, kung tinatakwil ng parents ang anak because of the doing of the will of God, meaning to say, ang masama dito, yung papa at mama. Hindi ang anak. Kasi ginawa ito ng anak dahil gumawa siya ng acceptable unto the Lord. Hindi matanggap ng mama at papa kasi ito sila, meron din silang opinion, meron din silang prinsipyo na taliwas sa Panginoong Diyos. They cannot agree with the son or with their child na sumusunod sa Diyos. Meron silang sarili nilang opinion. Maybe out of the pride of life, being father and mother, mahirap silang magpailalim sa anak. May mga gano'n na senaryo. Pero itong lahat na pangyayaring ito, meron ng pahayag si Lord Jesus about this. Na mangyayari talaga ito sa buhay natin. Kung gusto nating sumunod kay Jesus ng taimtim. At hindi lang involved dito ang mama at papa. Involved ang lahat ng ating household na posibleng maging kaaway natin sa pagsunod natin sa Diyos. If they will not agree with us. If they will not follow after us as we follow Christ. Basahin natin ano ang sinabi ni Lord Jesus dito. Matthew 10:34 hanggang 39. Praise the Lord. Think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Yan. Kung tuusin mo itong verse na 34 of Matthew chapter 10, pag hindi mo ito binasa ang mga sumusunod na verses, parang tingin mo si Jesus, hindi siya peace lover. Parang sa tingin mo si Lord Jesus, parang hindi siya promoting peace. Kasi ang sinabi dito, think not that I am come to send peace on earth. Huwag kayong mag-isip, huwag kayong mag-expect na ako paparito sa sanglibutang ito for peace. I came not to send peace. Hindi ako pumunta dito para magdala ng kapayapaan, but a sword. Imagine that. Makakita ka lang ng tao dyan sa daan na lumalakad na may dalang lagaraw. Tapos magkasalubong kayo. Minsan mag-iisip-isip ka dalawa eh. Ano ito? Maghagbas? O baka nag-amok ito? Ano ito?
peace ang kanyang sadya sa masalubong niya o aggressiveness or violence? Di ba? Di mo maiwasan yan eh. Pag magdala ng lagaraw na pag ganun sa kamay, tapos hubad yung yung walang sakuban ba? Sinabi ni Lord Jesus, hindi ako pumunta para magdala ng kapayapaan, kundi sword, espada. Espada. Tapos dinugtong niya dito, for I am come to set a man at variance against his father. Variance, banggayan, variance, awayan, variance, disagreement. And the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foes shall be they of his own household. So anong ibig sabihin nito? What is sword? Ano yung sword? The Word of God. So ang ating Panginoong Kristo, pag ikaw ay sumusunod sa Word of God, seriously, honestly, faithfully, tapos ang kasamahan mo sa bahay mo, sa pamamahay mo, nag-disagree sila sa iyo. So hindi ka pwede makipag-conform sa kanila, mag-give consent sa kanila, kasi ang mangyayari niyan, madrag kanila. So itong ating buhay sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, this is like a tug of war. Alam mo yung tug of war? Hilahan. Kung sino yung mahila, talo. Kung sino yung makahila, sila yung nanalo. Ngayon, payagan ba natin na tayo na sumusunod sa katotohanan sa banal na salita ng Diyos, hihilahin tayo ng ating pamilya sa kasamaan? O vice versa natin, tayo ang maghila sa kanila sa tama. Tsaka hindi mo naman pwede hilahin yan sila na susunod kaagad yan. Magkakaroon man talaga yan sila ng contradiction. Magkakaroon man talaga yan sila ng mag-o-oppose man talaga sila. Now, how long shall we let this household of ours na hihilahin natin papunta dito sa pagsunod sa Diyos? And how long will they drag us to their disobedience and unbelief and all worldliness sa ating buhay na tayo din hihilahin? Kaya hilahan ito. Kaya nag-set ang Diyos ng variance. This is between the obedient children of God and the disobedient household of the children of God. Bakit una sa household? Kasi yan yung tinatawag na acid test. Kung sino yung kasalamuha mo, yun yung unang susubok sa iyo. Kung sino yung kasama mo sa pamilya mo, yun yung unang susubok sa iyo. Diyan masusubukan kung kaya ba nilang hilahin ka papunta sa kanilang direksyon na wala pang pagsunod sa katotohanan ng Diyos. At pagsubok din yan sa buhay mo na kung sumusunod ka na sa salita ng Diyos, kung paano mo rin sila mahila papunta sa kaligtasan. Tapos sinabi sa 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So kung ang pag-ibig ng mga mananampalataya at sumusunod kay Kristo ay higit ang pag-ibig niya sa mga parents niya, sa mga kapatid niya, kaysa sa ating Panginoong Kristo, hindi ka worthy sa Kanya. Ano ibig sabihin noon? Tingnan mo si Adam. Relationship of husband and wife. Adam and Eve. Humigit ang pag-ibig ni Adam kay Eva kaysa Diyos. Sinunod niya yung wife niya.
Hindi siya naging worthy. Ganon ang senaryo. Kung sino mang magkumbinsi sa iyo, taliwas na direksyon sa kalooban, sa kautusan ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, tapos sundin mo sila kaysa sa Diyos, you are being found loving those people more than your Savior. Kung gawin mo yan, you are not worthy in the eyes of God. Yan, dyan na ngayon mangyayari yung variance, disagreement sa household natin. And I experienced that personally, together with my family before. Noon, kasi nauna ako sa paglilingkod kay Jesus sa kanila. Pati yung mga kapatid ko. Naranasan ko yan. Nagkaroon kami ng disagreement. Gusto ng tatay, nanay ko, mag-serve ako ng beer sa aming customer. Yan ang hanapbuhay ng parents ko. Pero ang salita ng Diyos, you cannot anymore do that. You cannot anymore do such direction of life na magpupus ka pa sa mga tao para maglasing because of gain. So nagkaroon kami ng disagreement sa parents ko. Galit na galit yung tatay ko. Galit na galit yung nanay ko. To the extent, ang tingin nila sa akin nabuang na. To the extent, para na akong bowling na. Tapos pag daanan ko yan sila, mag-inom-inom, siyempre, yun yung kanilang kasayahan. Yayain nila ako. Cheat, one shot lang. So doon na ngayon, acid test yun. Will you agree with them or will disagree with them? To the extent na i-hate ka na nila. To the extent na i-out ka na nila sa pamilya mo. Hindi natin pwedeng gawin, we love them more than our Lord Jesus Christ. Hindi ka maging worthy. Kasi ang sa atin yan, tayo yung hihila sa kanila. By what? By showing our disagree. Na hindi tayo nag-agree sa kanilang mga mali na gawa. Because they are convincing us and asking us to join their direction. Since the Word of God is telling us na mali yan, maimpierno ka yan, karumihan yan, unrighteous yan, ungodly yan, worldliness yan. So alam mo na yung katotohanan. So ang unang pagsubok mo, yung household mo. Yung pamamahay mo mismo. Father, mother, sister, brother, in-laws, lahat. Pero none of those sa kanila na dapat ibigin mo more than our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Dumating ang punto yung tatay ko, habang nagbibigay ako ng Word of God sa kasunduan nun, tumayo yan. Natamaan siya sa Word of God eh. Siyempre tingin niya sa akin, anak, siya yung tatay ko. Mas superior siya, mas may authority siya kaysa sa akin. But I'm handling the Word of God with all the authority and power. So nasaktan siya ngayon. Tumayo yan tatay ko. Gumanon talaga yan siya. Gusto talaga niya akong upakan. Naghintay lang ako kung kailan ako matamaan na. Hindi man niya, napigilan man niya sarili niya. Nagingit-ngit na siya sa akin sa galit. Pero dumating din ang panahon, na-realize niya. But it took many years for him to realize na siya ang mali. Ako yung tama. Kasi I stood with the Word of God. He stood by his own point of view or opinion. Nataliwas naman sa salita ng Diyos. Pero ang nangyari, at the end, siya yung nadala ko. Pero dumaan kami ng disagreement. Dumaan kami ng fighting.
I'm fighting against his opinion, his direction, not because I hate my father, but because I love God more than them or more than him, and I want them madala kay Jesus. Praise the Lord. Tingnan mo nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. It is between their employer or their master, the king, because employed sila sa palasyo ng hari. So ang employer nila, yung hari. Master nila, yung hari. But dumating ang point na inuutusan sila against the commandments of God. Now, nasa kanila yun. Sino ang iibigin nila more? Iibigin ba nila ang hari more than God? O iibigin nila ang Diyos more than their employer? Ang nagawa ni Shadrach, Meshach, Abednego, they love God more than their employer, than their master dito sa lupa. So anong nangyari sa buhay nila? Na-drug nila ang hari sa Diyos para maniwala. Pero dumaan ng madugo na labanan. Yan ang purpose ni Jesus. Huwag kayong mag-isip, pumunta ako dito. Makipag-conform kayo. Magbigay kayo ng consent sa mga mali. Hindi. Pumunta ako dito for war. Sword ang dala ko. Ayaw ko na kayo ang madala mula sa akin. Kundi makibaka kayo. Hindi laban dahil kaaway nyo sila. Ipakita nyo lang that you love God more than anybody of this world. Praise the Lord. So ano ang nangyari? Nadala ni Shadrach, Meshach, and Abednego ang hari to believe the true God, the genuine God. So itong buhay natin ngayon, this is like a tug of war. Huwag mong isipin, anak mo yan. Pero kung mali naman ang ginagawa, sabihan mo. Nak, nagsiserve ka nga sa Panginoon, nagpapantalon ka naman, babae ka. Nak, nagsiserve ka mga sa Panginoon, umaawit ka ng gospel, umaawit ka rin ng worldly. Do not agree with that. Sword ang dala ni Kristo. And He put variance between na sumusunod sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. Ang purpose ng ating Panginoong Kristo to put them into realization. Para ma-realize nila, mali ang ginagawa nila. Oh, if you will not reprimand them, who will do it for them? If you will not rebuke them and tell them the truth, who will tell the truth? So we are having the task to reprove the world, to rebuke the world, to show the truth of God. Paano yan, Pastor, kung yung anak mo mismo, marami siyang katuwiran? Normal lang yan. Yung tatay ko, grabing katuwiran noon. But don't give in. Don't give up. Remain steadfast, unmovable, until such time they themselves can realize. Dahil ang Diyos mismo ang papanig sa mga tama at ipapadama nila. Yung tatay ko, daming naranasan noon eh. Pag ipipersecute na ako ng tatay ko, dami siyang yaw-yaw sa akin. Gusto lang niya akong i-discourage, huminto. Sumama na sa kanyang pamamaraan. Oh, dumating ang panahon, habang kumakain kami, sige man siya yaw-yaw. Nakagat niya yung dila niya. Habang kumakain, napa-aray siya. Sabi niya, anak, pinalo ako ng Diyos. Siya na mismo nag-acknowledge noon. Pero balik na naman. Ganun lang yan. Huwag kang mag-give up. Ipatuloy mo yung panindigan mo sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kasi may pinaglalaban ka eh. Unang-una, anong pinaglalaban mo? You love God more
than them. Kasi kung hindi natin gagawin, we love God more than anybody of this world, you are not worthy in the eyes of God. What worthiness of salvation? What worthiness of His promises? What worthiness of His goodness? Kaya, yan ang tandaan natin. Hindi pwede na mag-serve tayo kay Lord Jesus Christ. Muratag ka ng wala bang power, walang liwanag, malabo. Hindi pwede yun. Let us put this way. Jesus said, you are the light of this world. Pag makasalamuha mo yung darkness, the light will become more visible and brighter. So kung nakasalamuha mo sa household mo, mali ang direksyon ng kanilang paglilingkod sa Diyos, then show the right way of serving God para liliwanag ka sa kanila at magkakaroon yan ngayon ng variance. Normal lang yan. Praise the Lord. Normal lang yan. Normal lang po yan. Expected na yan. At sinabi mismo ni Jesus, your food will be your own household. In terms sa panindigan mo sa ating Panginoong Diyos. Tapos meron pang another warning si Jesus sa mga sumusunod sa Kanya. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Sabihin mo, ang bigat naman ito. Nagkaroon ako ng disagreement sa pamilya ko. Ang bigat naman ito. They are talking always against me as persecution sa paglilingkod ko. Ang bigat naman. Tapos sabihin mo, ilagay ko na lang itong cross. Sige na nga, makisama na lang ako sa kanila. Sige na nga, sila na lang nga ang pakinggan ko. Sige na nga, makikonform na lang ako sa kanila to please them. Sabi ni Jesus, sige, gawin mo yan. Ilagay mo yung cross, ayaw mong pasanin, ayaw mong tiisin yung mga ganon. Hindi ka worthy sa akin. Kaya itong word na ito yung nag-ano sa akin, nagpatatag during sa panahon na yan. To the last, hanggang sila yung nadala ko kay Lord Jesus Christ. Totoo talaga. Itong banal na salita ng Diyos, pag in-apply mo ito, papakitaan ka talaga ng Diyos that you are worthy of His good promises. Maangkin mo pa yung Acts 6:31. Angkin tayo ng Acts 6:31, hindi mo naman ginagawa yung appropriate move sa pamilya mo. Compromiser ka, huwap-huwap ka lang, wala kang paninindigan, takot ka magalit sila sa'yo. O takot ka, hindi ka napakainin nila. Naranasan ba yan namin yan noon ni Pastora Edith? Mag-uwi kami sa bahay, wala na silang inisip sa amin na mayroon pa kaming makain as dinner. Yun na lang kinakain namin, yung dumikit na sa kaldero, yung dukot. Yun na. Never mind. If that is part of the persecution, dahil nasaktan sila sa aming pinapakita, na hindi kami nag-agree sa kanila, hindi kami sumama sa kanilang way of life, never mind. If that is the consequence, suffer. Take up your cross. Continue follow Jesus. Praise the Lord. Tapos, ito pa. Alam mo ito si Lord Jesus, kung ating tingnan yung tone ng kanyang words, pahanghang ng pahanghang, palalim ng palalim, patalas ng patalas. Pagtapos sinabi niya, He that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Ito na naman, He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Yan. Sige. Ligtasin mo yung buhay mo. Ayaw mong ma-persecute, ayaw mong mapagalitan, ayaw mong ilutos sa mga pamilya mo dahil sa panindigan mo. I-bend mo na lang ang law. Mali yun. Kaya tinawanan tuloy yung mga senador natin na bend the law. Anong bend the law? There is no above the law. Ganun ang word of God, walang mag-above
sa law. You cannot bend the law. If you bend the law, that is corruption. If you bend the law, that is rebellion. If you bend the law, that is disobedience. If you bend the law, that is disorderness. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, for the sake of the gospel, for the sake of the name of Jesus, for the sake of obedience natin sa kanila, you must be willing to lose your life. Praise the Lord. What do you mean of that? Willing ka to consider if they will hate you, if they will count you as out of the family, if they will hate you, and you are no longer part of the inheritance, of material inheritance, never mind. Suffer for it. Narinig ko na yan. Yan si Chito, out na yan sa pamilya natin. Never mind. Basta hindi ka lang out. Ayan yung sinabi dyan na, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Siya yung mag-adapt sa'yo. Siya yung mag-take care sa'yo. More than what can your parents can do for you. Pero, sa likod niyan, you love them. Praise the Lord. How do you love them? You must bring them to the truth. Not the other way, na sila yung maghatid sa iyo balik sa mali. Ganun lang. Kaya yung itong mga turo ni Lord Jesus Christ, gusto mong mag-take effect yung Acts 16:31, lumaban ka. Ipagtanggol mo ang katotohanan ng Diyos. Maggalit man sila, kung mawingig man sila sa bigay mo ng salita ng Diyos, bahala na. Praise the Lord. Never mind. That is variance. Don't ever agree with the wrong na pamamaraan. Yan ang one way yan na magising yung ating pamilya. So, the most important, worthy tayo sa harapan ng Diyos. Now, kailan si Jesus nagsabi, hindi tayo worthy sa Kanya? If you love anybody, especially your family, more than our Lord Jesus. So, kung gusto mo maging worthy dyan kay Jesus, love Jesus more than any of the member of your family. Isali mo na rin ang sarili mo. Huwag mong ibigin ang sarili mo more than our Lord Jesus Christ. Alam mo, malapit nang babalik si Jesus. Yan ang ni-require ng Diyos. You must be worthy of Him. Speaking worthy of Him, you have to love Jesus more than your family. Praise the Lord. Pero kung gawin mo yan, expect variance. Expect they will hate you. Expect they will disagree with you. Never mind. Wala man sigurong gold na pag pinatuluan ng acid, hindi mag-usok. Mag-usok talaga yan. Kasi yung chemical na acid, napakatapang yan. Pag usok niyan, reaction yan Pag tingin ngayon ng bumibili ng gold, kasi i-rub man yan sa black stone. Pag rub niyan sa black stone, yung kulay ng sing-sing, magdikit yan. Buhusan niya ng asido. Mag-usok yan. Magbula-bula yan. Tapos kuha ng punas. Pag yung kulay, hindi nagbago, so yung gold, hindi yun pansi. So sa atin, sa pamilya natin, magkaroon talaga ng reaksyon yan. Mag-usok-usok yun na, mag-aso-aso yun na ilang ilaw sa kasuko nimo. Never mind. Huwag ka lang magbago sa stand mo. Loving Jesus more. Loving the Word of God more. Keeping the Word of God more than all of them. So, importante, worthy tayo. Praise the Lord.
And you can never be worthy unless you love Jesus more than them. Basahin natin. Malapit na babalik si Jesus anytime. Sige. Basa. Luke 21:36. Praise the Lord. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yan. Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy. Worthy of what? Na maka-escape ka sa lahat na darating sa sanglibotang ito. Ano yun? Your family will convince you to a wrong way. Dapat maka-escape ka niyan. Temptation sa sanglibotang ito na magtutulak sa iyo to violate the commandments or the will of God, dapat maka-stand ka niyan. Worthy ka. Maka-escape. At hindi lang yan, worthy ka rin to stand before the Son of Man sa kanyang pagbalik. Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante. Alam mo si Peter, ito yung disipulo ni Lord Jesus Christ na pinaka-aggressive sa kanyang bibig. Aggressive sa bibig, pero sa gawa, laging palaw. Siya yung nagsabi na, pagsabi ni Jesus na mamamatay ako, pag-suffer ako, mamamatay ako. Sabi ni Peter, bago ka mamatay, ako muna. Over my dead body. Kaya sabi ni Jesus, get thee behind me, Satan. For thou savorest not the things which pertaineth unto God, but pertaineth unto a man. Hindi niya alam yung pagkamatayan ni Jesus is for the redemption of all humanity. Gusto niyang isuspend. Tapos sabi naman ni Jesus, all of you will forsake me, as it is written. The shepherd shall be smitten, and the sheep will be scattered abroad. No, I will not do that. I will stand for you. Hanggang sinabi ni Jesus sa kanya, Peter, before the cock will crow, you will deny me 3 times. Nangyari lahat yan. Pero, nung dumating ang panahon, si Peter bumalik na sa kanyang boat at sa kanyang net. Binisita siya ni Lord Jesus. Kasama ng kanyang mga disipulo. James, John, sumama sila. Sabi ni Jesus sa kanila, malayo nandun sa dagat, Children! Do you have any meat? Meaning to say, meron ba kayo nakuha? Malayo si Lord Jesus, they cannot recognize right away. Sabi naman nila, wala kaming huli. So, sabi ni Jesus, iitaktak yung pukot sa kanang bahagi. So, nung tinawag na nila, malapit na sila, na-recognize nila si Jesus. Oh, it's the Master. Anong ginawa ni Peter? He was naked. Yung net, yun ang tinabo niya, naglublob siya doon sa ilalim. Tinawag pa rin sila. Come. Nag-prepare na si Jesus ng pagkain. Praise the Lord. Wonderful, I don't know, lunch ba yun o dinner. Pinakain sila. Sino ang tinumbok ni Lord Jesus na tao sa lahat sa kanila? Si Peter. Anong tanong ni Jesus kay Peter? Basahin natin. Tanong din niya ni Jesus sa atin. Sige. Pakibasa John 21:15. Praise the Lord. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Yan. Nandyan na naman yung word more. Peter, lovest thou me more than this?
Yan din yung sinabi ni Jesus, if you love me more than anybody of your household or acquaintance, if you love me more, you are worthy of me. But if you love them more than me, pero humigit yung pag-ibig mo sa kanila kaysa sa Kanya, you are not worthy of me. Ganun si Peter. Peter, loves thou me more than these things? Alam mo, 3 times itong sinabi ni Lord Jesus kay Peter. Tapos sabi ni Peter, Yea, Lord, thou knowest that I love you. Jesus knows that kung totoo bang umiibig tayo sa Kanya, He knows. Alam mo nung nakita ni Lord Jesus na prick, na ano na yung puso ni Peter convicted na. Nag-commit na siya kay Jesus. Tingnan mo, when Peter loved Jesus more, grabe yung paggamit ng Diyos sa kanya. After the Pentecost, he was the one who stood, speak the message of God. After Peter did his love more to Jesus than anything, shadow niya lang, gumagaling yung mga masakitin. So, if you love Jesus more, you can perform extraordinary things. Praise the Lord. Kung alam lang ng mga tao, if you love Jesus more, gagamitin ka ng Diyos extraordinarily. Yan ang malaking message sa atin. Kaya gusto ng ating Panginoong Kristo, makalabas ka sa household mo na hindi ka ma-entangle, hindi ka magapos. Not meaning to say you will be out of that roof with your family. But in terms of sa panindigan natin sa katotohanan, don't give up, don't give in. Na i-lay down mo na lang, magpakita ka na lang ng mag-compromise ka na lang sa kanila. Hindi po pwede yan. It cannot be. Praise the Lord. Pero dadaan ka ng variance. Hindi basta-basta. So, why God is more and the other is less? Basa. This is the way we love God. Sige, Matthew 22:37. Praise the Lord. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Yeah. At ang require ni Jesus Christ sa kapwa mo, sa asawa mo, sa husband mo, sa lahat ng tao, you can love them as you love yourself. But you cannot do it more than God. Kailangan more sa Diyos. Praise the Lord. More sa Diyos. Tapos, if you really love God more than anybody, including yourself, kailangan gawin mo yan with sincerity. If you love Jesus, do it with sincerity. Basa. Ephesians 6:24. Praise the Lord. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Yes. Not cursed, not misery, but grace. Grace be with all them, or blessing be with all them, or favor of God be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. In sincerity. Bakit? Pag sincere ka sa pag-ibig kay Jesus, para bang lalaki, kung sincere yung pag-ibig mo sa babae, hindi mo siya pwedeng ipagpalit sa iba. Ikaw naman din asawa, kung sincere ka umiibig sa husband mo, hindi mo pwedeng ipagpalit sa iba. So, kung sincere yung pag-ibig natin kay Jesus, hindi natin pwedeng magawa loving others more than Him. Pag sincere mong pag-ibig mo kay Jesus, you have to love Jesus more than anybody, including yourself.
Praise the Lord. Tapos, pag inibig mo si Jesus Christ, that is already being addressed to God. Pag inibig mo si Jesus, inibig mo na rin ang Diyos. Basa, 1 John 5:1. Praise the Lord. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. Yeah, di ba? Pag inibig mo si Kristo, begotten of Him, anak ng Diyos, inibig mo na rin ang nag-anak sa Kanya, begotten Him. That is the Father, that is God. Because it is Jesus who brought God, and when in fact He is God Himself, just He humbled for our sake, para lang sa atin. Ngayon, what kind of loving we can perform to God? Hindi man natin siya nakikita. Yan ang pinakamahirap ibigin na hindi mo nakikita. Kaya, to love God, hindi mo pwede sabihin, it's easy. To love God, hindi mo sabihin, it's simple. No! Loving whom you cannot see, the most difficult to love. Praise the Lord. Pag magawa mo yan, meaning to say, you are sincere in your love sa Kanya. Yan man. Di ba? Paano madaman ng babae na iniibig siya ng lalaki? Pag malayo. Tapos may nagbalita, uy, yung boyfriend mo dito, kahit imbitahin namin mag-disco, ayaw. Tinanong namin, bakit? Ayaw ko, baka may mga babae doon na mga prosti. O ayaw mo pa yon? Ayaw ko, kasi meron na akong iniibig. Yun yung magbalita ngayon. Anong maramdaman ng babae? Uy, ito ang totoong umibig sa akin kahit wala ako doon. Hindi niya ako nakikita. Ginagawa niya pa rin yung pag-ibig niya sa akin. Ganon ang Diyos. Praise the Lord. Pinakamahirap ibigin ang hindi mo nakikita. Pero kung nagawa mong ibigin ang hindi mo nakikita, that is genuine love. That is the most acceptable love. Basahin natin. 1 Peter 1:8. Praise the Lord. Whom having not seen ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Yan. Hindi niyo siya nakikita, pero umibig kayo. Hindi niyo siya nakikita, pero naniwala kayo. Masaya pa kayo. With a joy unspeakable and full of glory. Ibig sabihin yan, you have no doubt at all. Yung unspeakable joy, full of glory, na ginagawa mo yung pagsunod, pag-ibig sa hindi mo nakikita, at damang-dama mo yung kasayahan dahil nagawa mo yung bagay. Ang ganda kasi niya na set up. Meaning to say, you really consider Him. Kahit hindi mo siya nakikita, but He can feel your love. Kahit hindi mo siya nakikita, alam na alam mo, He is looking at you and watching you. How do you love Him? Praise the Lord. So, masaya ka. Kasi alam mo na tumitingin at alam ng iniibig mo, na iniibig mo siya. Kaya ginagawa mo yan, masaya ka. Basahin natin Hebrews 4:13. Praise the Lord. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Oh. Walang nilalang na hindi manifest sa kanyang mata. Tayo yon. Lahat ng bagay, hubad at bukas sa kanyang mga mata. Walang natatago. Open sa kanya. With whom we have to do. O doon natin, pinapakita yung mga gawa natin.
sa langit, na kung saan lahat tayo nakikita. So if you love God with all sincerity, alam ng Diyos yan. Praise the Lord. Kaya nung sinabi ni Peter, yes, Lord, thou knowest that I love thee. Inintuan na ni Jesus. Then, kita mo yung tao na who love Jesus more. Grabe yung paggamit ng Diyos. Grabe yung extraordinary. Kaya, ganun. So, last verses, ano ang gawin natin kung nandyan tayo sa household at kung saan man tayo naroroon, not in work site, in every place. Ito ang gawin natin. Last verses. Romans 12:1 and 2. Praise the Lord. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan. Huwag ka makipag-conform sa mali. Alam mo, naranasan ko rin na tuksuin ng isang babae sa bahay namin. Itong nanay ko, nag-hire ng labandira. Yung labandira na na-hired niya, palagay na lang natin prostitute. Pero may kalib-in. Yung kalib-in niya, number 1 na tertergang. Yung tertergang ba? Pero sa raming nakukuha yung husband niya na tertergang, siya yung pinakamalaking porsinto sa nakawan kasi korpo yan eh. Nainggit yung iba, sinaksak siya, pinatay. Patay. So na-hired siya ng nanay ko maglaba. Labandira. Sa lahat ng magkakapatid, ako ang natripan niya. Kasi yung kalib-in niya, kaedad ko. And I was 16 years old. And she was 32 years old. Halfway. Eh siyempre, ang napusuan niya yung kaedad ng kanyang kalib-in. Kinuwento niya sa akin, kaedad ko raw yung kalib-in niya na namatay na rin. Terter, magaling magnakaw. Alam mo yung pole dancer? Yung pole, tapos yung babae mag-dance na parang ahas. Ganon ang ginawa niya sa akin. Pero yung pole na ginamit niya, yung poste ng double deck namin. Nagpakita ba siya ng sign na tempting? Isa yan. By the grace of God, hindi talab. Ay, may salita, huwag ka makipag-conform dyan. Praise the Lord. But you have to prove what is good and acceptable and perfect will of God. Another, kasamaan ko sa simbahan mismo. At nagtira sa amin. It so happened, walang tao, kami lang dalawa. Parang ng sibuyas ba? Ganon, para preparation, kinabukasan sa pagluto ng nanay ko. Kasama niya sa simbahan, kasister. Magsalita siya, mag-istorya. Parang may inclination na sa parang tawag natin na parang last ba. So napansin niya yung aking mga sagot sa kanya, iniiwas ko. Siguro napansin niya na hindi ako kumakagat sa kanyang istorya. Sabi siya sa akin, ay, Joseph ka pala, cheat. O di mas maganda, branded ka na Joseph. Praise the Lord. Bakit? Anong nandyan sa Bible? Be not conformed. Kahit sa closest, sa buhay mo, kasama ng pamilya mo, kasama ng household mo, katrabaho mo, huwag kang magipag-conform. But you have to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Magalit na sila, magalit. Siguro, yung laman niya nasa height na ng last, binara ko, parang nagkaroon siya ng Hindi ko man siya pinatulan. Praise the Lord. So,
tayo mga anak ng Diyos, be sincere of loving God. Amen? Praise the Lord. Sincere ka. Sinasabi ko ito not to boast myself, but sinasabi ko ito as a testimony na pag tayo umibig sa Diyos, sincere ka lang. Kahit ano pang nasa household mo, huwag kang matakot, manindigan. Yung testimony ko na halos galit na yung tatay ko kasi magpunta ako sa simbahan para sa New Year. Pero na-touch yung puso niya. At the end, siya pa yung nagbigay ng ham. Hindi hampak ha, ham talaga. Kaya si pastor hindi makapaniwala nung inabot ko na sa kanya. Kaya, when my father and my mother forsake me, never mind, the Lord will take you up. Anybody that will not agree with you in loving God, kahit anong persecution naranasan mo, never mind. Basta do loving Jesus more than anybody. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.